konnichiwa, and welcome back to our channel. So, time check, it's 12 or almost 12:30. And now, papunta tayo ng Suma Beach. Kasi ang ganda ng panahon ngayon, guys. So, susulitin natin. Medyo matirik ang araw, pero hindi siya ganun kainit. Sobrang warm. Ang ganda. Kaya, one of my favorite season talaga yung springtime. Oops! Pwede ka. Not yet. Ne. Kirei na. Grabe, ang ganda ng sakura. Andito na kami sa train station, guys. Let's go. Ay ba yan? Ang hirap talagang mag-vlog. One hand lang tayo, tingnan nyo. You can say, Sumade! Hi, go! We will not go to the aquarium. KG! We need mom. Ako na. Tadi yukuri. Kaya ayaw. Cold. So we're here now in Suma Beach. Nakikita nyo guys, so may nagsisailing. Ang ganda. Siguro yung bahay niya dito lang guys, malapit. Dito lang. So, yes, this place guys is just 20 minutes away from our place, from our house. So, dito kami pumupunta kapag actually last time lang guys, tapos doon naka-decide kami na ay ang ganda pumunta dito. Kasi last summer of course pregnant po ako, hindi kami makapag-beach ng ganito. So now, still springtime, medyo malamig pa talaga yung tubig, pero caring-carry na. And ang ganda, the best, grabe.
thank you Lord talaga kasi nakapag-decide kami na pumunta dito today. Bukas guys kasi uulan. Kaya super perfect. Perfect talaga ng panahon. Amazing. Sobrang amazing. Nag-enjoy din si Kuya Michi. Ayan. Naglalaro. Tsaka sila daddy andon. Yan. Kumakain si daddy. So siya muna kay baby KG. So ililibot ko muna kayo dito. I-walking ko muna kayo guys. So ayan. So kung magtatanong kayo guys kung meron bang entrance fee dito, wala po. So maybe for now, I'm not really sure kapag ka summer siguro merong bayad siguro kapag ka nag-rent ka ng cottage or di kaya like for example tent ganon guys. Pero I think public place ata. So free lang po talaga yan dito. So for now, i-enjoy natin. Enjoy natin dito guys. Yung sand naman hindi siya ganun kaputi, pero hindi rin siya ganun kaitim. Ayan. So brown, tamang-tama lang din talaga. So yun guys, samahan nyo kami today. Busy ang ating Kuya Michi. So naglalaro dito. Alam nyo ba kung anong oras na? 1:00 ng hapon. Pero feeling nyo guys, sobrang init pero hindi po mainit talaga. Ayan. Busy po siya. Chika yung kata ne. Ooh. Tanoshi? Oo. Sugoi na kore. Wow. Ayan. No? Enjoy that. What? Yeah, that's good. Nalipas na rin. Nalinis ako. Oh, fishing. Nalinis ko yan kasi natin nalinis ako. Nung wala pa si Kuya. Pero ngayon nahirap ako. Pabalik. See? One. Okay, mag-go over there. Going up. Going up. Go, roll over. Yeah. Yay. Yay. Go. Wow. Okay, let's stop now. Okay. After namin maglaro, umupo muna ako para makapagpahinga pero literally hindi naman makapagpahinga kasi may isa pa tayong anak. At least makaupo lang ng saglit. So bago kami pumunta dito ay bumili kami ng mga konting snacks sa konbini para may makain kami habang nasa tabi ng dagat. Nakakatuwa lang kasi di gaano karami ang tao dito, although may mga foreigners naman tsaka mga locals na nagtatambay at nagre-relax after ng school tsaka ng work nila. Na-appreciate ko din talagang mga Hapon kasi sobrang maalaga at may pagmamahal talaga sa kanilang kalikasan.
Di ko naman nilalahat guys, pero makikita mo sa paligid na halos lahat ay malinis, organized at napaka-convenient. Oh no, the starfish is already dead. It's dry. Can we breathe? Oh, yeah. Starfish. Bye bye, starfish. Go back to your family. Oh, the starfish, go back to your family. Oh! Dito sa Japan, kung gaano kalinis pagdating nyo, ay ganun din kalinis pag umalis kayo. Kaya naglinis na kami bago kami umuwi. Dito ko lang yan natutunan sa Japan, ang ganitong lifestyle. Dahil mostly sa mga Japanese ay ginagawa talaga ito. Kaya kapag ka nagsimula ang bawat isa sa atin ng ganito sa Pinas, ay malaki ang pagbabago lalo na sa kapaligiran natin. Mas okay nga sa Pinas kasi kahit saan may makikita kang mga basurahan. Hindi gaya dito sa Japan guys, nakakaunti lang talaga ang makikita mong mga basurahan sa labas or sa mga public area. Kaya madalas dinadala namin pauwi ang mga basura namin sa bahay at doon na lang talaga namin tinatapon. Ganito din po yung mga ginagawa ng mga Japanese dito sa Japan guys. Kaya naman kapag binigyan natin ng halaga at pagmamahal ang kapaligiran natin at kalikasan ay wala talagang imposible. Kung kaya nating gawin dito sa Japan ay mas kaya nating gawin sa ating lupang sinilangan. Well anyway, after namin doon ay pumunta muna kami dito sa maliit na park para makapaglaro si Kuya Michi at saka umuwi na rin agad. Morning and madilim na guys kasi nga umuulan sa labas. Pero labas pa rin kami nila Kuya Michi. It's too hard rain. Yes, it's hard rain. See? Be careful. So labas kami nila Kuya Michi guys. I-date muna natin si Kuya Michi. So yeah, that's over here. It's wet because it's raining hard. See? Yeah. So we're going to shopping mall today. Hindi ko alam saan na shopping mall din. Turning the lights. Yeah. Turning the light. But the other side is turning left. Turning left. JR Densha is turning left. Yeah. Going to the JR Densha is turning left. Turning right, I guess. I Go people to say station.
But music beep 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 beep. See that music is to go to a station. But music is to waiting. Waiting. It's so good. It's so yummy. Iba talaga yung ano guys, yung happiness and enjoyment ni Kuya Mitch kapag siya lang talaga yung nilalabas namin. So kaya kapag meron na kayong like 2 kids or 3 kids, very important talaga guys to have a date with them like alone. Yeah, kasi mafe-feel talaga nila na oh, solo ko si mommy, solo ko si daddy, ganyan. So super enjoy, super happy talaga. Iba yung happiness nila guys. Napansin talaga yan namin last time. So, yun. Bigyan natin ng time. Alone. Date natin sila alone. Lalo na kapag toddler sila. Like, kay Kuya Michi, 4 years old. And 4 and above. So, let's go! So, yun guys. Andito kami ngayon sa may Japan. Bili lang si daddy ng milk. Tara! Stay lang kami dito sa parking lot kasi nga umuulan. So, magbili lang kami ng milk ni baby KG. Tapos, balik ulit tayo sa bahay nila mother-in-law. And then, punta na tayo ng shopping mall. Kasi, wala na talagang milk, guys. Naubos na. Naubos na. So, aalis kami. Kaya, baka mamaya, late na kami makauwi. Dahil may sasakyan naman. So, yun. Hindi pwedeng walang milk. So, yeah. Grabe ang ulan. Ito talaga guys kapag like spring. Kaya kapag tourist kayo like sa springtime gusto niyo pumunta. Talagang 1 week lang. Okay. Talagang 1 week lang guys kasi ayan sunny rainy. Yung mga petals ng sakura mawawala agad. Mahuhulog agad. Ganun. So, super rainy. I told you to bring umbrella. Nabasa na noon. So, yan guys. So, balik tayo doon sa bahay nila, mother-in-law. Mama. We're here in the big mall, guys. May bago akong cute na hat. Yeah, binili namin doon kanina sa Workman. Hindi na ako nag-vlog, guys. Kasi grabe, sobrang maulan tsaka mabilis lang din kami doon. So we're here in Tsukashin, one of my favorite malls. Kasi malaki ang Daiso dito, guys. So, di pwedeng di tayo magpapadaiso today. So, Daiso lang lagi kong pinupuntahan dito. Tsaka maganda for kids kasi madami silang dito. Mga arcade ganyan. Mga shops din. So, let's go! Don't let him see the... Michi, can we bring that one? You got the Which one do you like? Oh, Doraemon. これはアンパンマン。どれ? Okay. よかったね。やった。Buckle up. Are you ready to drive? Are you ready to drive? We're here guys to mall. So, ikot-ikot lang tayo. Syempre guys, dito tayo sa mga gamit for the house. Yan, yung mga pang-cleaning, ganyan. So, dito ako muna laging nagsastop by. Nagsastop by. Ganito na siguro guys kapag trentahin ka na.
Kinabukasan, bandang alas 10 ng umaga, pumunta naman kami sa apartment nila Oji-chan at Oba-chan kasi bibisita nga kami kay Oba-chan dun sa hospital. Pero bago yon, sinundo muna namin dito si Oji-chan guys at para makakain na rin kami ng lunch. So we dropped by sa supermarket kanina para bumili ng mga foods for lunch. By the way, update nga pala kay Lola hapon, nasa hospital pa din siya until now. Siguro almost 2 months na ngayon at good thing naman gising na siya. After niya naging unconscious for a few days, kaso di na siya nakakapagsalita dahil affected na talaga yung speech niya. Anyway, sa mga di pa nakakaalam, nagka-cerebral infarction po si Lola hapon at 90 years old na din ata siya. Ito yung common na stroke wherein na-interrupt or na-block yung blood circulation natin, resulting to inadequate na supply ng blood sa part ng brain natin at dahil dun kulang ang oxygen at nutrients na napupunta sa ating brain. Kaya medyo di na niya maalala ang mga nangyayari. Pero responsive na po siya kaso nga lang dahil sa di masyadong makakain, medyo nangihina na rin. So, yun, whole time nakahiga lang po siya pero hindi naman po kami nag-aalala kasi sobrang maalaga po ang mga nurses sa hospital kung saan siya nakastay. At dahil dito sa Japan may mga health insurance lahat ng mga tao, kaya naman secure na din po ang mga needs at stay ni Lola hapon sa hospital everyday. Yun nga lang, hindi pa makapag-desisyon if okay na ba siya i-transfer sa nursing home at ino-observe pa talaga until now ang kondisyon ni Lola hapon. And we're praying na bumalik na lakas niya para naman makaupo or makatayo man lang siya. Pero nakakatuwa lang talaga guys kasi fighting talaga si Lola hapon. So, yun lang, help us pray din po na bigyan pa siya ni Lord ng lakas para naman at least makaupo man lang siya or makamove siya sa hospital. So yun lang guys, sana ay nag-enjoy kayo sa vlog natin today. Sa mga di pa nakasubscribe or follow, please subscribe na po para maging part na din kayo ng ating pamilya dito sa Japan. Pero grabe, 400 plus na tayo dito sa ating YouTube at 2,600 plus na din tayo at ang family natin na sumusubaybay sa atin sa my Facebook. But if you want to watch long videos natin guys, ay dito lang po yan talaga sa YouTube, kaya subscribe na. Thank you for watching and see you on our next videos. Mata ne!